Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 16. Ilang oras na mula nang marinig ni Tali ang balita, at parang totoo pa rin ang lahat. Si Lucas ang nag-iisang dahilan kung bakit siya napigilan, tapos ngayon wala na rin siya. Hindi ito maaaring totoo. Kaya, hindi naniwala si Tali. 52 beses. 52 beses na itong tumawag sa kanya, at kahit na ang tawag ay napupunta sa voicemail sa bawat oras, kumbinsido si Tali na nasa labas pa rin siya at malaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya mapigilan ang pagkirot sa kanyang isipan, ang tanging boses na may katuturan, dahil ito ay nagsasabi sa kanya ng totoo. Ang katotohanang tinanggihan niya sa nakalipas na 5 oras, ngunit alam niyang kailangan niyang takasan sa kalaunan. Hindi maiwasan ni Tali na magtaka kung siya ba ay pinaparusahan. Was it all the times she stole the sugar without her parents knowing? O ito ba ang mga oras na natulog siya sa 12 sa halip na 9, alam niyang magagalit ang kanyang ina kapag nalaman niya ito? O marahil ito ay ang katotohanan na pinili niyang manatili sa mismong lalaking ito sa loob ng 1 buwan, alam na ang kanyang pamilya ay nag-aalala na may sakit, na maaaring naging sanhi din ng buhay ng kanyang sariling ama. Oo, iyon ang pag-iisip na pinakamasakit. At kahit na malamang na hindi siya pinarurusahan ng universe gaya ng inaakala niya, iyon lang ang naiisip niya. Kaya naman, sinubukan ni Tali na manatili sa denial. Dahil ang pagharap sa katotohanan ay magiging sanhi ng paglabas ng mga kaisipang iyon, at ang mga kaisipang iyon ay masakit na parang impyerno. Pero sooner or later, kailangan niyang bumalik sa totoong buhay. At ito ay malamang na mas maaga, kaysa sa huli. Ate Talita, alam kong mahirap lunukin itong tableta, pero sa palagay ko mas gaganda ang pakiramdam mo kung pupuntahan mo siya. Sinisikap ni Amy na makapunta kay Tali sa nakalipas na 2 oras nang umuwi siya mula sa pakikipagkita kay Liam. Galit na asar pa rin si Amy kina Tali at Lucas, ngunit sa oras na nakauwi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, napansin niya kung paano nakikipag-ugnayan ang 2 magkasintahan. Kahit na madalas malungkot si Tali, nakikita ni Amy ang kaligayahang hatid ng lalaking ito na nagnakaw ng kanyang kapatid sa loob ng 1 buwan. At kaya, hinangaan niya sila. Ngayon, gusto niyang ihatid si Tali sa istasyon para makita siya bago lumipas ang mga oras ng pagbisita. Nabuhay muli ang pagsisiyasat sa nakalipas na ilang oras, at tila nakahanap ang pulisya ng ebidensya laban kay Lucas. Walang nakakaalam kung sino ang muling nagbukas ng kaso, ngunit kung sino man ang gumawa, binuksan ito ng malinis na ebidensya. Gayunpaman, hindi interesado si Tali sa ebidensya. Si Lucas lang ang inaalala niya at bumalik sa normal sa lalong madaling panahon. At iyon mismo ang sinisikap ni Amy na pumayag siya, ngunit hindi na tinag ang babae. Ayaw mo bang makitang okay siya? Tanong ni Amy at tumango naman si Tali. Mabuti, halika at ihahatid kita sa kanya. Si Amy ay parang nakikipag-usap sa isang bata, hinihimok silang pumasok sa silid-aralan para sa kanilang unang araw sa elementarya. Sa kabutihang palad para sa kanilang dalawa, si Tali ay nag-aatubili na pumayag, na nadulas ang kanyang sapatos upang sundan ang kanyang kapatid na babae sa labas. Tahimik lang siya sa buong biyahe papuntang station. Habang papalapit sila, mas naging totoo. Napagtanto ni Tali na siya ay talagang inaresto, at nangangahulugan iyon na ang mga pulis ay sumalungat sa kanyang kagustuhan at muling binuksan ang kaso.
At kung inaresto nila siya, tiyak na ito ay ilang matibay na ebidensya. Umaasa lang siya na hindi ito mapunta sa paglilitis. Gayunpaman, ang kailangan lang niyang gawin ay muling magpahangin, at magiging malaya na sila. Scrap na. Naging determinado si Tammy na aalisin niya ang hangin upang hindi ito mapunta sa paglilitis. Nawalan na siya ng daddy at muntik nang mawala ang kapatid niya. Hindi rin mawawala ang mahal niya sa buhay. Habang nagmamaneho si Amy papunta sa istasyon, hindi alam ni Tali kung saan nanggaling ang pagnanasa, ngunit tumatalon siya mula sa kotse bago pa man pumarada si Amy. Sa wakas ay bumungad sa kanya ang katotohanan, at ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib ay napakabilis at malakas na ang buong Manila ay nanginginig habang siya ay tumatakbo. Palubog na ang araw sa kalangitan, at ang magagandang sinag ay nagliliwanag sa abot tanaw sa likod ng istasyon. Medyo malamig ang gabi kahit nasa kalagitnaan sila ng tag-araw. Ito ay tila isang perpektong representasyon ng kalooban ni Tali patungo sa buong bagay. Naririnig ang boses ni Amy mula sa likuran, na tinatawag siya habang nagmamadaling pumasok, ngunit hindi pinansin ni Tali ang kanyang kapatid. Pasimple siyang gumagalaw. Habang tinutulak niya ang mga pintuan ng istasyon, agad siyang nabangga sa isang bagay na matangkad at matigas o kung sino man. Ngunit hindi umabot ng 2 segundo si Tali para may rehistro ang amoy, at agad niyang nalaman kung sino iyon. Isang kapayapaan na hindi pa niya naramdaman noon ang nagpaligo sa kanyang sentido habang siya ay likas na yumakap sa kanya. Tumangging umiyak si Tali, ngunit hindi niya napigilan ang luha ng tumakas habang umaagos ang mga ito. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan, ngunit nalilito. Nandito siya kasama niya at hindi sa kulungan gaya ng inaakala niya. Ibig sabihin malaya na siya. Sa pagnanais na malaman ang katotohanan higit sa ano paman, inihilig ni Tali ang kanyang ulo sa direksyon niya upang siya ay nakaharap sa kanya. Agad siyang nginitian niya, pinatong ang hinlalaki niya sa pisngi niya para mawala ang mga patak ng luha. "Bakit ka umiiyak, mahal ko?" Tanong niya sa napakalambot at nakapapawing pagod na boses, na nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugod. "I'm sorry hindi ako nakarating kanina. I heard that you are arrested but I." Nagsimulang manginig ang mga labi niya nang bumaha sa kanyang mga ugat dahil sa wala rito para sa kanya. Siya ang naging bato niya sa mga mahihirap na araw na ito, at sa sandaling nahaharap siya sa sarili niyang paghihirap, masyado siyang abala sa paglulubog sa sarili niyang awa. Pero ayaw ni Lucas na makitang mas lalong umiyak ang paborito niyang babae. Wala siyang pakialam na hindi siya dumating kanina. Sa katunayan, mas kailangan niya siya ngayon kaysa dati. Ayaw niyang makonsensya siya, kaya, hinalikan niya ang nanginginig. Mas lalo siyang natunaw sa yakap niya. Ang tagal na rin nung naghalikan sila. Napakatagal na noon. Mabagal at matamis ang kanilang halikan na parang malambot na mapanglaw para ipaalala sa kanila na sila ay kalmado sa isa't isa sa anumang unos. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw na parang isang bagong kanta na kanilang ginawa ng magkasama, at ito mismo ang kailangan nilang dalawa, kahit na higit pa sa hangin mismo. Ito ay ganap at walang alinlangan na perpekto. "You don't have to be sorry, Tali. Konting poses lang, yun lang," bulong niya sabay hila nito. Nanlaki ang mga mata nito para tignan siya muli. Sa pagkakataong ito ay lalo siyang gumanda sa ilalim ng mga ilaw ng papalubog na araw. "Pero bakit kanila inaresto? I thought I dropped the case." "We did, pero remember nung dumating yung mga pulis para tanungin ka kanina? Sila ay sinusubukan upang malaman ang isang lead. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa kanila, ngunit ito ay medyo maganda." Napakunot ang noo ni Tali habang ang mga mata ay bumaba sa lupa. Ibig sabihin ba nito ay pupunta tayo sa paglilitis? Ang mismong pag-iisip ay muling tumulo ang kanyang mga luha. Kaya niyang gawin ang lahat para madismiss ang kaso. Pero kung may ebidensya na kinuha siya ni Lucas ng labag sa kanyang kalooban, baka magseryoso lang ito. Ang tanging paraan para mapatunayan nila na siya ay kinuha ay kung mayroon silang. O hindi, nakahanap ba sila ng security footage ng gabing iyon? Takot na tanong ni Tali.
Kahit na na-knockout siya at hindi pa rin ito mapapatunayan na kinuha siya ni Lucas ng labag sa kanyang kalooban, sapat na iyon na gawin ang lansihin kasama ang isang mahusay na abogado. Dahan-dahang tumango si Lucas. Iyon ay ipinaliwanag ng maraming, ngunit ito ay nagpapaliwanag ng napakaliit. Kaya sa lahat ng oras na ito habang aktibo ang kaso noong sila ay nasa Verde Island, walang nagpa siya na kumuha ng footage ng seguridad hanggang ngayon. May nangyari tungkol sa footage digging na ito. Gayunpaman, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Mas pinagtuunan niya ng pansin kung paano nila ito malalampasan. Well, nakatulog ako sa kung anumang footage na maaaring mahanap nila, kaya hindi yun makapagpapatunay ng anuman, sabi niya sa bahagyang inis. Tumango si Lucas, alam ko. Pero may mga witness din sila. Nandyan ang bartender, kaibigan mong si Liam. There it was. Alam nilang dalawa na siya iyon sa simula pa lang, ngunit walang gustong sabihin iyon. Nagkataon na isang araw lamang pagkatapos niyang umalis sa libing na puro kahina-hinala, nangyari ang lahat. Hey, pero wag kang mag-alala. Kukuha ako ng magaling na abogado at kapag pumunta tayo sa preliminary hearing, duda ako na mapupunta ito sa paglilitis. Sinubukan ni Lucas na pakalmahin si Tali, ngunit hindi matahimik ang kanyang mga ugat. At kailan naman yun? Kinagat niya ang labi niya bago sumagot. Susunod na linggo. Isang buong linggo. Alam ni Lucas na magiging pahirap ito para sa kanya. Ayaw niyang ma-stress siya, pero alam niyang wala na siyang magagawa pa. Napaka-pribilehiyo na niya na makapagpiyansa ng maaga, nang siya ay kasuhan ng isang bagay na kasing laki ng kidnapping. Ito ay tumagal ng buong araw, ngunit ang kanyang assistant, si Maddie, ay nasa buong araw at sa wakas ay nagmungkahi ng halaga na katanggap-tanggap para sa kanyang piyansa ng maaga. Sana, hindi na niya kailangang makita ang ibang opisyal hanggang doon. Alam ko baby, alam ko. Pero magiging maayos din ang lahat, okay? Bulong niya habang hinihila siya pabalik sa yakap at hinihimas ang nakapapawi na mga bilog sa likod niya. Alam ni Tali na wala na siyang magagawa, kaya nagpakawala lang siya ng mahabang buntong hininga, palapit sa dibdib nito at nagdasal na sa susunod na linggo ay mangyari ang gusto nilang dalawa. Preliminary Part 1. Medyo maluwang ang damit kay Tali habang huling sulyap sa bintana ng kotse na gumaganap bilang substitute's mirror. Ang view ng courthouse sa likod niya ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod, ngunit muli ay naalala niya na kailangan niyang maging malakas para dito. Mahirap talaga para sa kanya ang paunang pagdinig ni Lucas. Ang sobrang espasyo sa damit ay pinatunayan kung gaano ka-stress nitong nakaraang linggo. Not to mention the fact na hindi pa niya ito masyadong nakikita. Masyado siyang abala sa kanyang abogado, o masyadong abala sa pagsisikap na mapanatili ang paghahari sa mga tsismis na nangyayari sa paligid, na posibleng makasira sa kanyang imahe. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng stress na pinagdadaanan nilang dalawa, ang pagdinig na ito ay nagsama-sama sa kanila ng higit pa kaysa dati. Natutunan nila kung paano maging doon para sa isa't isa, at kahit na ang mga bagay ay hindi mangyayari sa paraang inaasahan nila, mas handa silang sumulong ng magkasama bilang mag-asawa. Sapat na ang isiping yun para muling mapangiti si Tali. Bumaba kanina si Lucas kasama ang kanyang abogado, doon daw sila magkikita. The mere fact that Lucas was in the building did wonders on Tali's stomach, as it erupted in butterflies. Ngunit di nagtagal na matay sila nang huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Hindi na nagulat si Tali, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Bumaba siya sa kanyang sasakyan na naka-dark shades at naka-jacket na kasing presko ng French fries, na para bang first time niyang pupunta sa isang mamahaling date o makikilala ang mahal niya sa buhay. Nagtama ang mga mata ni Liam kay Tali sa kabilang kalsada, at nang ngumiti ito sa kanya, hindi na niya ito ibinalik. Hindi siya makahanap ng lakas. Siya ang dahilan kung bakit muling binuksan ang kaso noong una. Ang dahilan kung bakit nagpatawag pa ng preliminary hearing, ay dahil masyadong nalilito ang magkabilang panig kung dapat bang ihinto ang kasong ito o hindi. Sa isang dulo, ang biktima ay hindi kumikilos na parang biktima. At iyon ay dahil ayaw ni Tali na makasuhan si Lucas.
Gayunpaman, gusto man niyang umiyak ng biktima o hindi, kung mayroong sapat na ebidensya na magpapatunay na siya nga ay kinuha laban sa kanyang kalooban sa panahong iyon, isang krimen ang nagawa at maaari siyang kasuhan. Iyan ang ipinaliwanag ng District Attorney kay Tali nang magkita sila noong nakaraang linggo. Mabuti si Tali na hindi nagbigay ng anumang bagay na posibleng magamit laban kay Lucas sa pagdinig. At dahil hindi nagsampa ng mga kaso si Tali laban kay Lucas at hindi kumuha ng abogadong mag-uusig, ang District Attorney ang kailangang maging prosecutor sa kasong ito. At ang kanyang sasakyan ang pangalawa na huminto nang tumawid si Tali sa kalsada. Magiliw nang umiti si Mrs. Richmond kay Tali bago tumungo sa loob, na may isang portfolio na napakakapal na ang pagdududa ay yumakap kay Tali sa isang segundo. Si Mrs. Richmond ay mabuti, talagang mabuti. Ngunit kinailangan ni Tali na tiyakin sa sarili na magaling din ang abogado ni Lucas. Heto na, ang sandali na umusbong mula noong gabing kinuha siya ni Lucas. Makakalaya ba siya, o mapupunta ba ito sa paglilitis, at hindi maiiwasang makulong siya? Inaasahan ni Tali ang nauna habang hawak-hawak ang kanyang handbag at sinimulang i-mount ang mga hakbang. Sana ay maging maayos ang araw na ito, at pareho silang aalis sa courthouse na iyon bilang mga malayang kabataang umiibig, tulad ng dati nilang pinagdaanan. Ang pinakalayunin ni Lucas ay ganap na ibagsak ang kaso. Iyan ang para sa prelims pagkatapos ng lahat. Tali, maghintay ka. Napapikit si Tali at huminga ng malalim nang tumawag ang pamilyar na boses ng kaibigan mula sa likuran niya. Maririnig din ang paghakbang ng mga paa nito patungo sa kanya habang nakahanay ito sa mga hakbang nito. Buong linggo kitang hindi nakikita. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Liam habang hinahabol ang hininga. Sa hindi malamang kadahilanan, ikinagalit nito si Tali, habang umiikot siya sa kanyang mga heels upang harapin siya. Talaga Liam, maaari mo ba talagang tanungin ito ngayon? Habang ako ay nasa isang paunang paglilitis para sa aking kasintahan lahat dahil ang aking matalik na kaibigan sa paanuman ay mahiwagang humukay ng ebidensya tungkol sa kanya, pagkatapos kong hilingin sa iyo na i-drop ito. Medyo nagulat si Liam sa galit ni Tali. Kumurap siya ng ilang beses bago bumalik sa buhay ng mga buhay. Hindi kailanman nagsalita si Tali ng ganito kalupit sa kanya noon, kaya't ito ay nagpadala sa kanya sa limot ng ilang sandali. Tali, ikaw lang ang hinahanap ko. Alam kong may hindi tama at sinundan ko ang loob ko. Kung sinamantala ka niya kahit isang araw, gusto ko ng hustisya para sa iyo. Bakit hindi mo nakikita tulad ng nakikita ko? Dahil mahal ko siya, tanga. Sigaw niya, dahilan para mapalingon sa kanya ang ilang mga ulo. Mahal ko siya at wala akong pakialam sa sasabihin ng sinuman tungkol sa gabing iyon. Nanatili ako, di ba? Uuwi na sana ako pero hindi. Iyon ang punto Tali. Hindi ko akalain na mahal mo siya. Ang dami niyang regalo, di ba? Pinaramdam niya sa'yo na espesyal ka at binitag ka niya, hindi mo ba nakikita? Siguro kaunting oras ang layo. Stop it, pigil niya, mas lalong kumukulo ang galit niya. Sa tingin mo ganun talaga ako ka-materialistic? Oo, pinaulanan niya ako ng mga regalo, ngunit hindi yon ang dahilan kung bakit ako nagstay. Nanatili ako dahil mahal ko siya. At bago ka makakuha ng anumang mga ideya, hindi niya ako kinidnap. Nagplano kami ng paglalakbay na ito. Ilang araw bago ko hindi alam na nag-exist pala ang lalaking iyon. Nang niyaya mo akong maghapunan sa kanya noong gabing iyon, sinabi mo sa akin na bumalik ang isang matandang kaibigan. Tingnan mo, alam kong pinoprotektahan mo lang siya, pero... Goodbye Liam, sana sa hinaharap, maaari mong igalang ang mga hangganan at kagustuhan ng mga tao. Dahil hindi ko maintindihan kung paano mo posibleng sabihin sa akin ang nararamdaman ko para sa kanya. Wala kang alam, so best umalis ka na lang ngayon, or lose whatever string. Iyon ang nagpapanatili sa ating pagkakaibigan. Natigilan sa katahimikan at nagkakasalungatan, tumayo si Liam at pinanood habang papalapit siya sa pasukan. Inamin niya sa kanyang sarili na ang reaksyon nito ay nagpapatunay lamang na mahal nga niya si Lucas,
ngunit sa kabilang banda ay gusto pa rin niya itong iligtas. Siguro medyo natagalan siya para mabuksan ulit ang kaso. Siguro ay ang pagseselos niya matapos makita ang tinginan nila sa libing. Ilang beses na niyang tiningnan si Tali ng ganoon, ngunit hindi niya ito natanggap bilang kapalit. Pagkatapos ng halos 2 buwang pagkawala, bumalik siya at tumingin sa ibang lalaki sa paraang pinapangarap niya halos gabi-gabi. Siyempre susubukan niya ang lahat para makuha siya pabalik. Gayunpaman, alam niyang kapag pumasok siya sa courtroom na iyon, mawawala siya ng tuluyan. Isa siya sa mga saksi kung tutuusin. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya ngayon? Malinaw na nawala siya sa alinmang paraan. Kaya't kung ito lang ang tanging paraan niya sa pagligtas sa kanya mula sa isang taong kilala niyang kumidnap sa kanya, hindi niya alintana ang pagkamuhi nito sa kanya magpakailanman. Sa isip niya, ito ang paraan niya para protektahan siya. Nakikita man niya o hindi. At dito na po, nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.